Mandi, mapasok ang dagat. ma-interrupt ko muna kayo, ma-interrupt muna namin kayo, Pastor, sapagkat bibigyan natin daan ngayon ang update sa atin ng Pag-asa, Legazpi. Sandali lang, Pastor, ha? Bigyan daan po muna natin ng Pag-asa, Legazpi para po malaman natin ang sitwasyon na ngayon ng Bagyong Pipito. Hello? At atin pong makakapanayam ngayon mula po sa weather specialist po ng Pag-asa, Legazpi, si Ginoong Jaime Bordales. Magandang gabi po, Sir Jaime Bordales. Opo, magandang gabi naman po at magandang gabi rin sa mga tagapakinig po ng DWAY. Opo, at Sir, ano na po ang update po ng Bagyong Pipito ngayon na nais malaman po ng ating pong mga kababayan, lalong higit dito sa Catanduanes at maging dito sa lugar po natin sa Albay? Opo, sa ngayon po habang tayo po ay nag-uusap, ay ang sentro ni Bagyong Pipito ay andito na sa northeastern portion ng Catanduanes. So, ibig sabihin po, naglandfall niya ang bagyo. So, dyan po sa mga munisipalidad ng Bagabanok, dyan sa Gigmoto, maging sa Biga, ay asahan po yung medyo pagkalmada ng panahon dahil nga po tumapat na sa kanila itong mata ng bagyo at sa mga susunod po na minuto ay posibleng makaranas ulit sila ng malalakas na hangin dahil papasok po ulit sila doon sa sirkulasyon, doon sa diametro ng bagyo. So kanina pong alas 7 ng gabi, yung sentro ni Bagyong Pipito, hindi pa ito naglalandfall dito nga sa Catanduanes, ay nasa coastal water scope ng Gigmoto sa Catanduanes. Ang kanyang maximum sustained winds ay nasa 195 km per hour at ang pagbugso naman ay aabot ng 200 km per hour. Ito po ay kumikilos patungo dito sa direksyon ng Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. So bahagya pong umangat yung kanyang tinutumbok na direksyon. Kung kanina po ay papunta siya sa direksyon ng Kanluran, Timog Kanluran. So sa ngayon po medyo umangat ng konti. So magandang balita po yun, lalong-lalo na dito sa atin sa Albay dahil mas bababa yung tsansa na mag-diretso pa tayo doon sa mas malapit sa sentro ng bagyo. So kung hindi po magbabago ang kanyang pagkilos at itong kanyang bilis na 20 km per hour, inaasahan po na nasa coastal waters na po ito ng Binsones, Camarines Norte sa susunod na 12 oras. So sa ngayon po, nananatiling nasa signal number 5, ito pong probinsya ng Catanduanes, kasama na rin itong northeastern portion ng Camarines Sur. At signal number 4 naman po, itong probinsya ng Camarines Norte, kasama rin itong northern at southeastern portion ng Camarines Sur. Maging ito pong northeastern portion ng Albay ay kasama din sa signal number 4. Samantalang signal number 3 naman po, itong nalalabing bahagi ng Camarines Sur at ang nalalabing bahagi po ng Albay, maging itong northern portion ng Sorsogon. Signal number 2 naman po ang mga isla ng Burias at Ikaw dyan po sa Masbate at ang natitirang bahagi ng Sorsogon. At signal number 1 po, yung mainland Masbate. So, sa mga susunod na oras po, dahil nasa loob pa rin tayo ng sirkulasyon ng bagyo, ay patuloy pa rin po tayong makakaranas ng pabugso-bugsong lakas ng hangin na may kasama pong mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa probinsya ng Masbate at sa malaking bahagi po ng ito pong Bicol Peninsula. So, yan lamang po muna ang ating update dito sa binabantayan nating Bagyong Pipito. Oo, at Sir Jaime,
Meron po bang yung ganong parang nag-recarb yung si Pipito o kanina po parang nag-recarb, parang tumaas siya ng konti, umangat siya sa albay. Meron po bang Yes, itong tama. epekto yung tinatawag at yung high pressure na binabantayan sa parting taas ng Pilipinas? Actually, ang kumbaga nag-i-indicate o nagdidikta ng galaw ng isang bagyo kung kikilos ba siya pataas o kikilos siya pakanluran, ay ito po talagang high pressure area dyan sa may east ng Japan. So kapag lumalakas po ito ay sumusudsod po yung direksyon ng bagyo. Pero pag humihina naman ay medyo umaangat itong direksyon ng bagyo. So ang nangyari ay bahagyang humina yung high pressure at lumalaw ng kaunti patungo po dito sa hilagang silangan na parte ng itong ang Japan, kaya medyo umangat din ng konti itong direksyon na tinutumbok ng bagyo. Tama po kayo. Opo. Malaking factor po yung high pressure doon sa taas. Opo, at ayon din po sa inyo, Sir Jaime, ay after ng ito, naglandfall na dyan sa northern part ng Catanduanes. Tapos, sabi nyo, Sir, ay ang kasunod na itong karagatan ng Vinson. Ibig sabihin po ba ay parang sumubsob siya uli ng truck niya? Hindi naman po sumubsob. Umangat nga po siya ng konti dahil kanina po yung mga tracking natin inaasahan natatama ulit siya dito sa itong Pulilio Island. Ay, opo. Sa ngayon, medyo umangat na. Ang tinutumbok na niya ngayon, itong probinsya ng Aurora. Ay, umangat na. Oh. So, Aurora na ngayon. At, Sir Jaime, pag yan ba ang bagyo ay landfall na sa isang lugar, may posibilidad bang humina siya o lalakas pa rin siya? Basically po, dahil nga sa tinatawag nating frictional drag o yung pagtama ng kanyang sirkulasyon doon sa mga kabundukan, kakahuyan, mga kabahayan, ang tendency po ng bagyo ay hihina yung kanyang maximum sustained winds, pero lalakas naman yung gustiness. Ganun po. Sir Jaime, isa pa pong tanong, sapagkat merong kami pong nakausap at na-interview naman dito sa Tiwi, ngayon daw po ay parang humuhugong pa rin humuhugong at malakas ang hangin dito sa lugar ng Tiwi. Ano pong kasama po ba yan doon? Opo, sir. Sige po, Sir Jaime. Opo, asahan po natin yan dahil Tiwi ay ilang kilometro lamang doon sa area ng Gigmoto. So kung susukatin natin yan, nasa less than 100 kilometers, siguro mga 85 or 80 kilometers lang po yan. Sakop na So sakop balikan talaga. po natin yung radius ng bagyo na 300. So pasok na pasok po doon sa katawan mismo o doon sa circulation mismo Ayun, ng bagyo. Kaya ganun po yung nararanasan nila. Kaya pala at sila ngayon na hindi rin makalabas doon at may isa rin po kaming nakausap sa Bira Catanduanes ay talagang parang binubunot daw ang pakiramdam nila doon sa kanilang kinalalagyan, yung gusaling kanilang kinalalagyan. Oo. Sir Jaime, matanong ko lang po at isa pang katanungan din. Yung sirkulasyon, nakikita po namin doon sa typhoon na malaki yung mata nung ni Pipito, yung typhoon na ito natin. Malaki yung bilog ng mata. So, yung po ba ibig sabihin ay sobrang doon sa pinakang malapit sa sentro, doon nakaipon yung lakas nung kaya naging super typhoon ito? Opo, tama. Yung tinatawag po nating eye wall, yan mismo yung area na pagkatapos ng mata, yung pabilog. So, dyan po talaga mararanasan yung pinakamatitinding lakas ng hangin. At kung minsan dyan rin mararanasan yung pinakamalalakas na ulan. So ito pong mata ay may direktang korelasyon din
sa lakas ng bagyo. Mm-mm. Sinasabi natin na kapag medyo maliit yung mata ng bagyo ay mas malakas po ito. Pero itong kay Pipito, since medyo may kalakihan yung mata niya, so kung ikukumpara natin to sa mga nagdaang super typhoon, so medyo hindi ito sa ganun kalakas. So dahil nga na pinapakita sa satellite na medyo malaki po yung mata niya. At isa pa rin pong katanungan, Sir Jaime, para naman makatulog ng mahimbing ang mga taga-Albay, hanggang kailan kaya sila mag-aalala? O ngayong gabing ito, hanggang anong oras po kaya dito sa Albay? Dito po sa Albay, since hindi naman talaga tayo dumaan sa sentro mismo ng bagyo, andito lang tayo sa, kung hahatiin natin kung bagyo, nasa southwestern quadrant lang tayo dumaan. So mas maiksing oras po yung mararanasan natin, yung pagbayo ng malakas na hangin at pag-ulan as compared doon sa medyo malapit-lapit sa sentro. Kagaya nga ng nabanggit nito dyan sa munisipyo ng Tiwi at maging itong mga karatig munisipyo, yung Maguinao, yung Tabaco City, at maging ito pong isla ng Lapu-Lapu ay nakakaranas din po ng medyo kalakasang pagbukso ng hangin at ulan. Oo, salamat po at gano'n naman pala. At itong aking partner ay may itatanong yata po sa inyo, Sir Jaime. Sir Jaime, butis pa ba ang takbo ng bagyo or bumagal siya? Ito po ay bumagal kung ikukumpara natin sa mga nakaraang bilis niya nung hindi pa siya tumatama sa kalupaan. Yung sinasabi po natin kanina na pagtawa ng kanyang sirkulasyon dito sa kalupaan ay nakakatulong din para bumagal yung isang bagyo. Hindi lang doon sa kanyang maximum sustained winds na napapababa nito, pati rin po yung kanyang speed. Ayun. Okay, ayan, at muli po ay ito pa nga pala, bago ka namin po bitawan, Sir Jaime, ano po? Itong kami ni partner ay nagkakausap kanina, ay kalimitan po may buntot na sinasabi. Ano po, ito pong si Pipito, may buntot ng bagyo, yung bang yung tinatawag na huli, yung huling bigwas niya. Meron po ba ang Pipito? Opo, ang mga bagyo naman po ay meron siyang tinatawag na outer rain bands. Yun, oo. So meron pa rin po yung kumbaga yung medyo pag sulpot-sulpot ng malakas na hangin. So yun po yung tinatawag na buntot ng bagyo. So maaaring maranasan natin yung buntot ng bagyo dito po sa Albay. Mga bukas pa po yan ng umaga. Ayun. Patanghali. Opo. Ayun. Meron pa talagang mararamdaman, Sir Jaime, tayo dito sa Albay na gano'ng pabugso-bugso pala hanggang bukas na tanghali. Ano po? Opo. Ayun. Pero hindi na po yan kasing lakas kung ikukumpara natin yung hangin na nararamdaman natin sa ngayon. Ayan, oo. O muli po, Sir Jaime, maraming salamat po at maging kayo po ay dyan sa Pag-asa ay talagang puyatan din po tayo, no? Nagpupuyat din po, nagbabantay talaga. Tama po, pagka may mga bagyo talaga, asahan natin na magpupuyat tayo dahil hindi natin pwedeng tulugan yung mga ganitong pangyayari. Lalo ang nakasalalay dito yung kaligtasan, kabuhayan ng ating mga kababayan. Ayan, oo. At ito, may isa pang tanong ditong dumating, Sir Jaime. Talagang hindi ka namin ang sabi dito, posible bang magkaroon ng second landfall? Yan. Opo, magandang katanungan ko yun. Dahil inaasahan nga natin kung hindi nagbago yung itong tinutumbok niya, pwedeng mag-second landfall siya dito sa Pumilio Island. Ngayon, since umangat ng konti, ang posibleng second landfall nito ay doon na po sa probinsya ng Aurora na pwede pong mangyari yan bukas po ng mga bandang hapon na. Oo.
ulit siya ng buwelo. At doon sa karagatan ay alam naman natin na doon siya usually kumukuha ng moisture. Dahil Ayun. nga sinasabi natin kanina, mas mainit po yung karagatan natin dito malapit sa Pilipinas. Ayun, oo. At pag mainit ang karagatan pala, mas lumalakas ang bagyo. At yun nga, at sa second landfall pala, ay baka bumalik muli yung kanyang lakas, di po ba, Sir Jaime? Opo, bago ulit siya tumama doon sa kalupaan ng Aurora. Iyan, oo. Ay, yun. Muli po, Sir Jaime, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa ating pong pagbibigay ng updates para po naman sa ating pong mga kababayan, lalong higit dyan sa Catanduanes at dito po sa atin sa Albay. Maraming salamat po, Sir Jaime Bordales, at magandang gabi muli sa inyo. At alam kong walang tulugan yan dyan sa inyo po sa Pag-asa. Tama po, tama. Maraming salamat po. Sir Jaime. Welcome po at magandang gabi din po sa inyo. Ayan, at ang ating pong nakapanayam ay ang Pag-asa weather specialist po ng Legazpi, si Mr. Jaime Bordales. O partner, so naintindihan natin ngayon kung ang kabuuan ng tinatahak nitong bagyong si Piping. Pipito. Oo. Kumusta ang signal niyo dyan, partner, sa istasyon? Kababalik lang ng kuryente uli. Nawawala yung ating... Sa live natin. Sa live natin, wala tayo. Wala pa. Oo. Pero ngayon, meron na. Meron na ba? Oo, meron na. Ayan, oo. Oo, ito ang sabi ni Jerica Combate Reforma. Blessed evening po, Pastor Ruel and Pastor Ronnie. Sa Pocket Radio po ako nakikinig ng unang tugon sa Dewey. Dito mismo sa may evacuation center, diyan sa Santa Lucia Elementary School, while minomonitor kahit binabantayan yung hagupit ng bagyong Pipito from Magaraw, Camarines Sur. Ayan. Keep safe po, Jeric. At sabi naman dito ni Annabel Lagrea, sabi dito, burnout na po kami, Taysan. Suki, Pastor Suki Villarin, good evening sa Indong Dua, Pastor Orewela and Ronnie M. Rinsales. Aba, may middle initial ka pa, partner, ha? Oo. Kompleto. O, yan. Ating balikan, partner, yung galing sa Pag-asa kanina para malinaw. Ano po? Ito po ang nangyari sa ating po mga taga-subaybay at nakikinig sa amin ngayon. Ayon po sa Pag-asa, yun nga, nag-recurve siya ng konting-kunti lang dahil medyo bumaba yung high pressure doon sa itaas sa may Japan. At pag ito palang high pressure, ang siyang nagdidikta, ito po ang nagdidikta sa isang bagyo o truck ng bagyo. Pag humina, umaangat yung bagyo at pag malakas, talagang bumababa ang takbo ng bagyo. Kaya kanina po ay nakita po natin yung truck na sinusundan natin kanina ay tutumbukin ang Birak, yung sentro, pero biglang nag-recurve siya ng konti at ang tinumbok naman ay yung dulo. Ang dulong na andyan na bayan ay ang Gigmoto, Bagamanok, Payo, Pandan at Biga. Oo. So ngayon, ito po mga bayang ito. Facing yan ang Karamuan, partner. Tama ho ba? Facing ng Karamuan ay itong Pandan. Oo, Pandan. Ang Gigmoto kasi facing Pacific Ocean na yan eh. Bagamanok, Gigmoto, nasa dulo talaga yan. Tapos yung Biga, partner, nasa gitna yan nung dulo ng Catanduanes. Ibig sabihin, pag ang bagyo ay tumumbok do sa pinakang northern part, itong mga bayan talagang ito ang tatahakin. At pag lumabas sila, yung bagyo dito sa part ng Pandan at saka ng Biga at ng Payo, ang kanyang tutumbukin ay ang dagat ng Binson. O sa taas ng Binson, Camarines sa Camarines Sur. At siya ay pupunta sa parte ng lugar ng Pulilio ng Quezon. Oo. Ay ngayon, nasabi... Sa tagapakinig natin, partner, lalong-lalo na sa mga nagbukas pa lang ng kanilang radyo at nakikinig sa atin at nanonood, naglandfall na po ang bagyo sa northern
part ng Catanduanes. Ayan. Oo. Mm-mm. Sa ngayon ay nararanasan po ng Catanduanes ang hagupit ng bagyo at atin pong ipanalangin na sana'y wala pong anumang masalanta at walang anumang pong mga kabahayan ang siyang masira. At Ayan. ito yung good news ngayon, partner, sa Albay. Tama ho, ito yung pakarinig natin sa ating sa weather specialist na hindi na tutumbukin o hindi na mararanasan ng Albay yung pinakamata o yung pinaka-circulation talaga ng bagyo. Correct. Pero mararanasan natin yung buntot ng bagyo until bukas. Oo. Okay, so ibig sabihin, mararanasan talaga din natin, partner, yung mga pabugso-bugsong hangin. Oo. At kung ikaw ay lalabas bukas na maga, ay medyo makakaranas ka pa rin ng hangin na pabugso-bugso. Pero alam mo partner, ang mararanasan doon sa dinadaanan ngayon na malapit doon sa mata ay 195 to 200 km per hour. Malakas. Kasi, partner, Oo, malakas. Oo. Para kang ganito, Kaya partner. niya buhatin, partner, yung kahoy. Tama. Sapagkat pag ikaw ay nag-drive ng sasakyan, partner, driver ka naman eh. At ikaw ay nag-drive ng 120 km per hour, ang takbo mo at inilabas mo ang iyong muka sa bintana, ay ganon. Labas yung dila. Tapos yung dila mo. Ganon kalakas, partner, ha? 195 to 200 km per hour. At ang sabi doon, ang status ng ang kalagayan naman at ang sitwasyon naman ng Albay, nagpapasalamat naman tayo. At bagamat tayo hindi naman nagagalak sapagkat yung lubos na nagagalak sapagkat yung Catanduanes ay binabalutan ng takot ngayon ng mga taga Catanduanes sapagkat nararamdaman lang nila, hindi sila makasilip. Ang hirap niyang partner, yung bang pakiramdam mo lang yung nangyayari. Habang naririnig mo yung dagundong at yung hugong ng hangin, napakahirap yon sa kaisipan na yun lang ang naririnig mo. Lalo't gabi ngayon, partner. Oo. Okay. Ito sabi ni Norbin. Norbin Abor. Good evening po, Tatay Bishop and Pastor Ronnie. Dito po sa Mulat, Bukat, Grande, Ginubatan, Albay ay ramdam na ang bagyo. Tiningnan ko po ay taas ng hangin. Salamat sa Diyos at umangat ang hangin. Ayun. Oo. At wala na yung boses ang mic. Oo. Aba, wala raw boses yung mic, ha? Yung mic ko. Oo, sabi ni Norbin, meron na. Oo, Norbin, nandyan siya ngayon sa Mayun Unit sa Mulad Bukad. Okay, at doon po sa Catanduanes, ano po ngayon, wag po muna kayong basta, dyan lang po kayo, kung saan kayo safe na lugar, dyan lang po muna kayo. At mabilis naman po yung takbo ni, bagamat bumagal daw ng konti, pero mabilis pa rin yun, yung 20 km per hour na bagyo, no? Sapagkat kaya naman sinabing bumagal ay kanina kasi 25 hanggang 30. Oo, Kasi tumama na sa kalupaan, partner. Dahil sa magtama sa kalupaan, yun ay isa sa dahilan kung saan nagpapabagal ng takbo ng bagyo. Oo. Teka, andyan, partner, matanong ko muna, andyan pa ba si Pastor Mandy ng Birak? Wala na si Pastor Mandy, nakalimutan natin. Kanina in-interrupt muna natin yung interview sa kanya at binigyan natin daan ng pag-asa. Ayun po, ha, yun po yung kabuuan, ha. Wala na tayong boses, partner. Wala tayong boses sa mic. Baka sa Kuya Norbin, baka po sa iyong cellphone. Yan, oo. Meron din. So yun, ulitin po natin, doon po sa Catanduanes. Talagang tayo ay tutok sa Catanduanes sapagkat yung ating mga kababayan dyan sa Catanduanes ay binabayo ngayon nitong bagyong Pipito. At ang kanyang malapit sa mata, no, doon sa eye wall ng Typhoon Pipito ay ang lakas ay 195 to 200 km per hour. Kaya nga po, kayo po ay nakakaranas dyan at ito po ay ang bilis nito ng pag-alis sa inyong lugar ay 20 km per hour. Ayan, at medyo tiis-tiis lang po kayo at
sana po ay mapabilis pa ng gusto ni Pipito yung pag-alis para po naman, alam nyo, ang hirap ay paggabi. No, at doon sa mga nakamonitor sa amin dyan at hindi pa nawawala ng signal, na po, lagi po kayong mag-monitor para alam nyo po yung sitwasyon kung nasaan na talaga ang bagyong Pipito. At dito po naman sa Albay, nalakas na rin daw ang hangin dito sa dito ito po, partner, may nananawagan, partner. May nananawagan ng evacuation. Maparescue tabi sa may Raul Funeral Kabinitan Birak na dahil na saan bakusip ang tig-evacuate, tig-evacuitan, asap tabi, gaba na po kisame, dakul po na nag-evacuate puro aki, buda, gurang. Yun, oo. Saan yan, partner? Kabinitan Birak. Birak Catanduanes, oo. Nanawagan po tayo sa... Maparescue po siya. Oo. Doon po, nanawagan po tayo sa rescuer po ng dyan sa Birak. Ano po, mayroon po nagpaparescue doon sa lugar po ng, partner? Kabinitan Birak Catanduanes. So dito, partner, sa ating istasyon ay medyo merong hangin na malakas na umahagupit. Ay baka ito yung sinasabi ni Sir Jaime kanina na yung bugso, no? Na yung gustiness na sinasabi ng bagyo ay nararanasan ng Albay. Oo. Pero ito naman po, partner, Alico Advisory, bote pa si Albay Electric Cooperative Incorporated, Alico, na nagkaiguanin an scheduled power interruption anin GCP darakan epekto ni Pipito dyan sa Branch 1. Apektado kay ni ang mga linya na sakop kan Tabaco City, Malinaw, Bakakay, Malilipot, asin Tiwi. Ini dahil sa auto-tripping kan Tiwi, Pawa, 69 cubic line na apektado kan bagyo. Yan, agad po na sabot sa sitwasyon sa Likan. From Wendell Red, malakas na din dito sa Legazpi Albay ang hangin. Ayan, nalakas talaga, bumubugso yung hangin, na nararamdaman ng Legazpi ngayon. At ayon po sa Pag-asa na nabanggit kanina ni Sir Jaime, ay ito daw po ay yung bugso. Sapagkat tayo naman ay malayo na doon sa eye wall, doon sa mata ng bagyo. Pero yung wings niyan, alam niyo naman po ang bagyo, mayroon niyang yung lapad niyan, At may dala-dala po yan talagang hangin. Hangin. Bumibigwas talaga yan po. Pero hindi yan... Partner, as of 9:40, today, the center of the eye of Super Typhoon Pipito made landfall in the vicinity of Panganiban, Catanduanes. Ayan, binabayo po ang Panganiban, Catanduanes ngayon. At tayo po ay humihiling ng panalangin sa mga ating mga tagapakinig na ipanalangin nyo po ang Catanduanes sapagkat sila po ay sinasalanta ngayon ng bagyo at they need our prayers. Ayan. At ito, si Pastor Monday nakaka-communicate pa rin po sa atin. Ang sabi dito, totally nang walang komunikasyon sa bayan ng Viga, Bagamanok, Panganiban, Gigmoto, Pandan at Karamuran. At ayan, na ang lakas, mas matindi ito kaysa sa ibang bagyo. Ayun, sapagkat dyan po dumadaan ngayon yung bagyo ngayon sa lugar na yan. At kung kayo po ay makakaranas ng biglang pagtigil ng bagyo, yung akala mo ay nawala na yung bagyo, at biglang nakita mo ay may bituin na, wag po kayong kampante sapagkat ang mata ng bagyo, butas po yan. Makikita nyo ang langit talaga. Pero yung mga after 1 hour or higit isang oras, bigla uling lalakas sapagkat lumigpas na. Lumagpas na yung mata ng bagyo at ang mararamdaman ninyo yung side ng huli, yung pagdaan, minsan yan ang malakas. Yang huli. Kaya ingat-ingat pa po, mga taga Catanduanes. Ayan, kung kayo po ay nakikinig sa amin ngayon. May isa pa, mayroon na naitala sa Manito Albay
ang pagyanig. Nagkaroon po ng lindol, 2.1 magnitude ngayong gabi, 9:22 ng gabi sa Manitou, Albay. Ayan, oo. Meron pang pagyanig, ano? Mula sa PBOX DOST at magnitude 2.1. Oo, at 0.29 kilometer ang lalim niya. At ang location ay 13.8 north. Yan po, Manitou, Albay. Ayan, oo, biro mo yan. Meron pa rin po palang... Sabi ni mensahe po ni Governor Buboy Kua ng Catanduanes